Habang nag-iisip si Lin Xuan, biglang nagsalita ang sect leader, sinabi mo ito sa sarili mo. Hindi kita pinipilit. Nagulat na ngayon si Lin Xuan. Ano, ako ba ay naisihan? Agad na gumawa ang sect leader ng isang piraso ng papel at sinabi, ilagay mo ang iyong fingerprint dito. Huwag mong subukan na itanggi ito mamaya. At kaya, si Lin Xuan ay hindi namamalayang ibinenta ang kanyang sarili. Nang makita ang papel na may fingerprint ni Lin Xuan sa kanyang kamay, walang katapusang masaya ang sect leader. Sa loob ng maraming taon, sa wakas ay pumayag ang batang ito. Hindi ko talaga siya hahayaan na magsisi sa pagkakataong ito. Kinamot ni Lin Xuan ang kanyang ulo. Actually, kanina, sinapian ako ng iba. Pagkatapos kong labanan ang kaaway sa aking kamalayan, halos hindi ko na nabawi ang kontrol, kaya ang mga salitang iyon kanina ay hindi ako. Tiningnan siya ng sect leader sa gilid. Sok, ikaw na maliit na bata. Kaya mo pang maglaro ng ganitong trick. Nang makita na walang sinasabi ang sect leader, mahina na sinabi ni Lin Xuan, Aya. Sect leader, huwag kang mag-alala. Pag-uusapan natin ang ganitong bagay mamaya. Sa ngayon, tiyak na kailangan ko pa ring pagbutihin ang aking cultivation upang maging karapat-dapat ako sa master. Haplos-haplos ng sect leader ang kanyang baba. Mukhang makatwiran iyan, ano? Sige kung ganoon. Kung iyan ang sinasabi mo, wala na akong sasabihin pa. Ikaw na ang magdesisyon para sa sarili mo. Kung gayon, nagpapasalamat ang disipulo sa sect leader in advance. Sa pagpasok sa maliit na mundo, mabilis na nakita ni Lin Xuan si Wu Wang na tamad na nakaupo at natutulog sa ilalim ng isang puno. Dahan-dahan siyang pumunta sa tabi nito at sumigaw, Old Wang? Nagulat na gising si Wu Wang. Ha, nandito ako. Sinabi ni Lin Xuan sa isang malalim na boses, bakit ganoon ka katamad dito habang dapat ay nagtatrabaho ka? Agad na sumagot si Wu Wang, wala. Ang mga tao ay binabayaran upang magtrabaho, ngunit ako ay nagboboluntaryo lang dito. Anong kailangan mo sa akin ngayon, bata? Speaking of which, halos nakalimutan ko ang pangunahing bagay na gusto kong itanong sa iyo. Mas malakas ka ba o mas mahina kaysa sa master? Nang marinig ito ni Wu Wang, naisip niya ang oras na nakipaglaban siya kay Ling Yunqing. Isipin na ang isang katamtamang immortal king na tulad niya ay isang araw ay makukumpara sa isang immortal emperor. Ito ay tunay na isang malaking karangalan para sa kanya. Naisip ito, sinabi ni Wu Wang, actually, ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay gibberish. Bumantong hininga si Lin Xuan pagkatapos marinig ito. Nakalimutan ko na selyado ang iyong cultivation. Napagtanto lang ni Wu Wang iyon. Sinelyo ni Ling Yunqing ang aking bibig. Hanggat sinasabi ko ang mga salitang Immortal Emperor, Immortal King, o anumang katulad nito, hindi ko masabi. Paano ko ito sasabihin? Ang Lying King ay dam 1,000 beses. Malakas na nagmura si Wu Wang sa kanyang puso. Nang makita na hindi niya tumpak na masabi ang cultivation level ng kanyang master, nagbago ng diskarte si Lin Xuan. Kung gayon, magtatanong ako ng isang bagay at tumanggo ka lang. Isang sandali mamaya. Kaya pala, naiintindihan ko na ngayon. Hindi ako makapaniwala na ganoon kakalakas at hindi pa rin kasing galing ng master ko. Nang marinig iyan, binigyan ni Wu Wang si Lin Xuan ng isang matalas na tingin. Pagkatapos ay sinabi, actually, sa tingin ko, dahil ito ay may kaugnayan sa iyong master, maganda pa rin ang iyong mga pagkakataon, dahil hindi pa ako nakakakita ng isang celestial being sa loob ng maraming taon. Sa sandaling dumating siya sa mahalagang punto, hindi narinig ni Lin Xuan ang anumang tunog na lumalabas. Tiningnan niya ng may hinala at muling nakita si Wu Wang na binubuksan ang kanyang bibig doon. Bla, bla, bla. Sa loob, sumigaw si Wu Wang, gusto kong sabihin. Hindi pa ako nakakakita ng isang immortal emperor na ganoon kaganda ang pagtrato sa kanilang mga disipulo, ngunit lihim akong sinabotahe ni Ling Yunqing, pinipigilan akong sabihin ang gusto kong sabihin. Ikan-away ni Lin Xuan ang kanyang kamay. Sige na, kalimutan na iyan. Dapat ay mag-focus na lang ako sa pag-cultivate ng masigasig at magsikap na mahabol ang bilis ng master sa loob ng 1,000 taon. Nang marinig ito, tiningnan siya ni Wu Wang, 1,000 taon. Malamang ay nananaginip ka. Pumasok si Lin Xuan sa ring space. Pagkatapos ay tila may naalala siya at inilabas ang kanyang ulo,
na sinasabi, ay, oo. Kung ang Immortal Sect ay makaranas ng gulo tulad ng dati, kailangan mo akong tawagan sa oras. Sige, alam ko, mag-cultivate ka na. Habang si Lin Xuan ay nasa secluded cultivation sa ring space sa loob ng ilang buwan, lahat ng iba pang mga sect maliban sa Invincible Immortal Sect ay inatake ng Demon Beast Race. Hanggang 3 buwan mamaya, nang lumabas si Lin Xuan sa lugar ng Headmaster. Ang Headmaster ay kasalukuyang nagtitipon kasama ang mga Supreme Elders upang talakayin ang diskarte. Ang lakas ng Demon Race ay higit pa sa aming inaasahan. Hindi ko alam kung ang human race ay makakapatuloy na talunin ang demon race. Mahina na sinabi ni Elder Yanfang, Headmaster, sa tingin ko, sa isang prodigy na tulad ni Lin Xuan na nangunguna sa koponan, paano natin sila hahayaan na maging mayabang? Medyo nahihiya si Lin Xuan sa papuri. Elder, pinupuri mo ako. Hindi ko talaga ito nararapat. Actually, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay marahil ay pag-iisip kung paano haharapin ang demon race. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim sa kanyang ulo, iniisip ang kanyang sinumpaang bibig. Mas mabuti na mag-ingat ako dito. Sa pag-iisip na ito, sinabi niya, maaaring tumagal pa ako ng 3 hanggang 5 taon upang umakyat, kaya sa meantime, hindi ninyo kailangang mag-alala tungkol sa inyong sariling kaligtasan. Ang mga salita ni Lin Xuan ay nag-iwan sa mga elders dito na ganap na nalilito. Pakinggan iyan. Iyan ba ay isang bagay na sasabihin ng isang tao? Pag-abot sa mid-stage of the human immortal realm at malapit ng umakyat sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Paano kami, na matatanda na nag-cultivate sa loob ng libu-libong taon upang halos hindi makamit ang immortality, ay mabubuhay? Hindi alam ang mga iniisip ng mga elders, nagpatuloy si Lin Xuan. Ngunit kung hindi natin mahuhuli ang mastermind sa likod nito at aalisin sila, ang pag-aalis ng mas maraming demon races ay walang silbi. Naisip ng Headmaster sandali bago sabihin, tama si Lin Xuan. Sa aking opinyon, ang mastermind ng demon race na ito ay napakatuso at hindi magpapakita ng madali. Kaya, kailangan nating akitin ang isda sa net at pagkatapos ay hulihin silang lahat sa isang iglap. Sa pagbalik sa maliit na mundo, nakita ni Lin Xuan si Wu Wang at nagtanong, Old King, demon race ka rin, di ba? Demon Race. Tiningnan siya ni Wu Wang. Ang aking Holy Crow clan ay matagal nang nalampasan ang Demon Race kahit mula sa kapanganakan. Kumulubot ang mga labi ni Lin Xuan. Sabihin mo lang sa akin, oo, o hindi. Tiningnan siya ni Wu Wang. Oo, kung gayon, kaya mo bang maramdaman ang anumang bagay sa Abyssal Underworld? Tingnan mo kung makikilala mo ang mastermind na nagdidirekta sa Demon Race. Medyo walang galang si Wu Wang. Ang aking Holy Crow clan ang pinakamalakas sa maraming realms. Paano magiging karapat-dapat ang ganoong maliit na mastermind na makasama kami? Bahagyang kumunat ang noo ni Lin Xuan. May punto ka. Mayroon pa bang iba? Kung wala, kailangan ko ng magwalas ng bahay. Hindi tinawag ni Lin Xuan si Old King sa pagkakataong ito, ngunit sinabi, Wu Wang. Nang marinig ito, lubhang nagulat si Wu Wang. Lumingon upang tumingin pabalik at narinig lang si Lin Xuan na nagpapatuloy, medyo magulo sa labas ngayon at ang mga demon beasts ay maaaring pumasok sa sect anumang oras. Nang marinig ito, biglang namula ang mga pisngi ni Wu Wang. Pagkatapos ay hindi napigilan ang tumawa. Nag-aalala ka ba sa aking kaligtasan? Hindi sa pagyayabang, ngunit gaano man karaming demon beasts ang dumating, papatayin ko silang lahat. Nang makita si Lin Xuan na nakatitig sa kanya ng walang galaw, natulala si Wu Wang. Maaari bang hindi iyan ang gusto mong sabihin? Ngumiti si Lin Xuan. Sinasabi ko lang, sabihin mo sa kanya na basahin ang sitwasyon sa susunod, okay? Kung anumang demon beasts ang maglakas loob na umatake sa sect, makikilala nila ang aking talam, garantisado. At kung ang amoy ng dugo ay pumuno sa Chi High Peak, mas mabuti na maglinis ka ng 2 beses, naiintindihan. Aalis na ako upang mag-cultivate. Siguraduhin mo na maglilinis ka ng maayos. Nagalit si Wu Wang kay Lin Xuan nang may intensyon na pumatay. Ikaw na maliit na bata. Hintayin mo lang na makuha kita, kung hindi, ang pagsisisi sa ginawa mo 3 taon na ang nakakaraan ay kumalat sa buong Yuan Realm. Dahil sa labis na galit, ang wallet sa mga kamay ni Wu Wang ay naputol sa 2.
Si Lin Xuan, gayunpaman, ay nanatiling hindi nagulat, nawala sa pag-iisip. Ang Yuanyang realm na ito ay hindi ligtas sa mga araw na ito. Maaaring lumitaw ang mga demon beasts anumang oras. Ang pag-cultivate ng payapa ay mahalaga ngayon. Kahit na hindi ako makapag-concentrate ng lubos, hindi masama na patuloy na pag-aralan ang mga cultivation methods na ipinasa ng aking master, di ba? Sa pag-iisip na iyon, nag-focus si Lin Xuan sa kanyang isip at pumasok sa kanyang spiritual world. Sa sandaling nakita niya ang nasa harap niya, nagulat siya. Ha! Hindi ba yan ang dragon na nakita ko sa chaos noong huli? Bakit nandito pa rin ang bagay na ito? Maaari bang ito ay isang self-contained world at ako ang lumikha ng lahat? Isang ideya ang kumislap sa kanyang isip at isang malaking pagoda ang lumitaw sa harap ni Lin Xuan. Tamad na naglakad si Lin Xuan sa loob, umupo sa isang gold-plated throne at isang ngiti ang gumapang sa kanyang mukha. Lahat dito ay nasa ilalim ng aking kontrol. Ito ay kahanga-hanga. Bigla, may naisip siya at ikanaway ang kanyang kamay. Sigurado, ang kanyang magandang master ay lumitaw sa harap ng kanyang mga mata. Wow! Talaga bang nagpakita lang ako ng isang tunay na master? Hehe, pangarap lang naman ito, kaya mangarap na ako ng malaki. Agad pagkatapos, nag-chant si Lin Xuan, Master, lumitaw. Gumawa ka pa ng isa. Hindi nagtagal, 3 pa ang lumitaw sa harap niya. Bawat isa ay may iba't ibang ekspresyon, damit, at alindog. Sa parehong oras, sa labas, si Ling Yunqing ay nakadikit pa rin sa salamin, nagmo-monitor kay Lin Xuan. Sa sandaling iyon, lumapit si Wu Wang at mahina na sinabi, hindi ko alam kung ano ang iniisip mo o kung ano ang iyong relasyon, ngunit masyado kang nagmamadali. Isa lang siyang Earth Immortal at ipinasa mo na ang teknik na ito. Maaaring hindi ito magandang bagay para sa kanya. Dahan-daang sumagot si Ling Yunqing, lahat ay may mga pagnanasa sa kanilang mga puso, kaya di mabilang na mga tao ang nakulong sa mga panaginip. Sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa sariling kalooban upang makawala sa ilusyon, masasabi na sila ay tunay na lumampas. Nang marinig ito, bahagyang kumunat ang noo ni Wu Wang na parang nag-iisip. Hindi niya napigilan ang takpan ng kanyang bibig at tumawa. Biglang naramdaman na ang paghila dito upang magwalas araw-araw ay hindi ganoon kasama. Pagkatapos ng lahat, kapag lumabas siya mamaya, maaari siyang magyabang sa iba. Nakita ko ang isang Immortal Emperor na sumasayaw at nasaksihan ko pa ang isang Immortal Emperor na may mapulang pisngi at mukhang puno ng peach blossoms. Sa pag-iisip na ito, hindi niya napigilan ng tumawa. Sa parehong oras, sa loob ng panaginip ni Lin Xuan, ang kanyang mga masters ay nagbibigay sa kanya ng back massages, shoulder rubs, at magalang na nagbubuhos ng alak sa kanya. Narito, Your Majesty, pakiusap, uminom ka. Sa pagkuha ng tasa, ininom ito ni Lin Xuan sa isang gulp. Pagkatapos ay nagtanong, Master, bakit mo ako tinanggap bilang isang disipulo? Bakit iyan? Ito ay syempre dahil si Your Majesty ay gwapo at walang kapantay. Ang hamak na alipin na ito ay umibig sa Your Majesty sa unang tingin. Medyo nadismaya si Lin Xuan na marinig ang ganoong sagot. Kahit na ang lugar na ito ay nasa loob ng chaos kung saan maaari mong gawin ang anumang gusto mo, ang mga bagay na nakukuha ng masyadong madali ay nawawala ng tunay na kulay. Sa pag-iisip na ito, ikanaway ni Lin Xuan ang kanyang kamay at agad na nawala ang kanyang mga masters. Tumayo si Lin Xuan sa loob. Ang mga illusions ay sa huli ay mga illusions. Walang silbi ang mga ito. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan ang kalangitan. Sa sandaling ito, ang mga madilim na ulap ay nawala at ang liwanag ay sumikat. Ang mga resulta na nakukuha sa pamamagitan ng patuloy na pagsisikap ang tunay na nagpaparamdam sa isang tao na na-refresh. Sa sandaling naisip niya iyan, ang palasyo sa likod niya ay nagsimulang mawala. Sa pamamagitan lamang ng patuloy na pagiging mas malakas, malalaman ko ang katotohanan ng iniisip ng aking mga master sa akin. Sa pamamagitan lamang ng pagiging mas malakas, matutulak ko sila. Nang makita na nakatakas si Lin Xuan sa illusion, ngumiti si Ling Yunqing. Napakagaling. Lin Xuan, sa huli, umasa ka pa rin sa iyong sarili upang makalabas. Si Wu Wang sa pagtingin sa eksenang ito ay medyo nagulat din. Lin Xuan, ang mabahong bata na iyon. Ang kanyang isip ay napakalakas. Hindi ko maaaring maliitin ang kanyang lakas sa hinaharap.
Sa tingin ko ay may nasabi akong medyo kakaiba kanina. Sige. Hayaan na iyan. Kalimutan na iyan. Salamat po sa panunood.